true knowledge. True knowledge is truth. If your knowledge is false, then you do not have the truth. Our knowledge is our distraction. It will lead us to our distraction. Now, look at verse 4. For Christ is the end of the law. Christ is the end of the law. For righteousness, if you want to be righteous, there are two ways. Number one, you obey the law. And if you want to be righteous by obeying the law, you have to obey the law without any transgression of the law. Kinakailangan sundin mo ang kautusan ng walang mali, magmula pagkabata hanggang sa kamatayan. Dapat masunod mo ito ng perfect. Yun ang paraan para magmatuwid ka through the law. But if that is impossible for us, and it is, imposible. Walang taong, sabi ng Bible, na gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. Tama po ba? Lahat tayong nagawa ng mabuti, nagkakasala po tayo. Kaya walang tao na maliligtas. Walang taong maliligtas sa pamagitan ng kanyang paggawa ng mabuti. Bakit po? Yung paggawa mo ng mabuti, hindi masama. Pero kung pagtitiwalaan mo yung gawang mabuti mo, magiging masama. Bakit? Yung gawa mong mabuti, hindi sapat para ikaw ay maging matuwid. Nakagawa ka lang ng ibang mabuti, pero hindi ka naging matuwid dahil ang dami mong error. Sa paggawa mo ng mabuti, ang dami mong nagagawang mali. Kaya kahit gumagawa ka ng mabuti, hindi ka ituturing na matuwid. Hindi ka maituturing na perpekto. Dahil kahit sinisikap mong magpaka-perpekto, patuloy ka pa rin nagkakasala. So, sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, hindi ka magiging perpekto sa paningin ng Diyos. At pag hindi ka perpekto, hindi ka papapasukin sa langit. At pag ikaw ay nagkasala, parurusahan ka, magbabayad ka sa impyerno. Ganyan ang mangyayari sa tao. Kaya inaalis ng Biblia yung kayabangan sa tao. Inaalis po. Kaya sabi ng Bible, where is boasting then? Where is boasting then? Wala tayong maipagmamalaki, sino man tayo, wala pong makapagsasabing, kaya ako pupunta sa langit, nagpakabanal ako. Wala po. Lahat ng nagpakabanal, nagkasala din. Tama po ba, amen? Lahat na nagpakabanal ay nagkakasala. Isa lamang ang hindi nagkasala na nagpakabanal, si Kristo. Walang kasalanan sa loob, sa isip, sa salita, sa gawa, sa kalooban, sa dugo. Wala siyang kasalanan. Walang ganung tao na hindi nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, pati sa kanyang dugo. Sa dugo na lamang Nung ipanganak tayo na, sa tiyan pa lang tayo dugo pa lang tayo sa loob ng ating magulang, tayo po'y makasalanan na. Dugo pa lang tayo sa tiyan ng ating ina. Dugo pa lang. Hindi ka pa nabubuong talagang baby. Dugo pa lang. Nagsimula pa lang mag-meet yung egg cell at saka sperm cell. At nagkaroon ng development. Dugo pa lang. Kasalanan na po yun. Dugong makasalanan na po tayo. Si Kristo lang ang hindi dumaan. Tsaka si Adan. Si Adan, ginawa ng Diyos, at saka si Eva, ginawa ng Diyos, nilikha ng Diyos. Wala silang pinagkunan ng dugo. Si Adan, walang pinagkunan ng dugo. Ang Diyos gumawa ng dugo ni Adan. Kaya dugong matuwid yung kay Adan. Yan ang dugong tao na nilikha ng Diyos. Walang halong kasalanan. Pure, malinis na malinis si Adan. Si Kristo nung ipanganak, hindi rin dumaan sa dugo ng tao. Gumawa din ang Diyos ng panibagong dugo. Kaya ang tawag sa kanya, ikalawang Adan. Ikalawang simula ng panibagong lahi. Dugong matuwid, dugong makasalanan. All of those were born through Adam with Adamic blood. We have a sinful blood. In Christ, the righteous blood of Christ, if you were redeemed by the blood of Christ, you have a righteous blood, spiritual blood, spiritually.
Kaya yan po ang mangyayari, mga kapatid. So, matuwid po ang ating Panginoon. Ngayon, sabi dito, for Christ is the end of the law. For righteousness to everyone that believeth. Yun ang good news. Mangyayari na ang magiging katuwiran natin ay si Kristo sa bawat sumasampalataya. Kaya lahat ng sumampalataya, inaaring matuwid dahil ni Kristo. Ayon. Kaya end of the law na, end of the law. You do not live by the law. You do not strive to be righteous before God by obeying the law once you accepted the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Kapag tinanggap mo na siyang tagapagligtas, nagtiwala ka talaga mismo kay Kristo, siya lang ang pinagtiwalaan mo bilang yung tagapagligtas, yung katuwiran ni Kristo ibibigay sa iyo. Tapos na yung pagsisikap, hindi na ikaw ang gagawa. Gawa na. Ginawa na ni Kristo. Amen? Kaya napakaganda po, mga kapatid. Kaya sabi doon, my sheep hear my voice. I know them. Meron niyang seal. May tatak yan ng Espiritu ng Diyos. Kahit nabautismuhan ka, wala kang tatak ng Holy Spirit. Anong sabi ng Bible? Romans chapter 8. Romans chapter 8. Verse 9. Nabaptize ka ng tubig. Inilubog ka sa tubig. Ha? Wala ka namang Holy Spirit. Ano mangyayari? Anong sabi ng Romans chapter 8, verse 9? But ye are in the flesh, but in the Spirit. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Kapag ang Espiritu ng Diyos nananahan sa iyo, wala ka na sa laman, ikaw ay nasa Espiritu na. Now, if any man have not the Spirit of Christ, kung ang sino man ay walang Espiritu ni Kristo, he is none of His. Clear enough, right? Maliwanag. Kung wala kang tatak, walang Espiritong nananahan sa iyo, ha? Anong sabi ng Bible? Hindi ka kay Kristo. Hindi ka kanyang tupa. Kaya ang tendency ko, hindi sumunod sa salita ni Kristo. At ang aking sundin ay ang sarili kong salita. Kung ano yung gusto ko. Ganun ang mangyayari. Kaya nagpapasalamat po tayo, lahat kayo, kung alam na ninyo na kayo may Espiritu ng Diyos. Say amen. Alam nyo, kailan nyo ba tinanggap ang Espiritu ng Diyos? May mga taong ganyan eh. Ngayon, titignan natin. Kapag walang Espiritu ng Diyos, paano nyo makikilala? Paano natin makikilala kapag walang Espiritu ng Diyos? Sabi dito pag kayo'y ang Espiritu ng Diyos nasa inyo, nasa Espiritu na kayo. Pag wala kayong Espiritu ng Diyos, ang sino mang tao walang Espiritu ng Diyos, siya'y nasa laman. Dahil sabi rito sa 8:9, but ye are not in the flesh, but in the Spirit. Meron taong in the flesh, meron taong in the Spirit. Kailan natin masasabi na ang tao ay in the Spirit? If so be that the Spirit of God dwell in you. Now you are in the Spirit. But if you are not in the Spirit, the Holy Spirit is not in you, you are not a Christian. You are not a Christian, even though you were baptized. You're not a Christian if you do not have the Holy Spirit. Okay? So,